Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. 66 ng mga Pilipino, suportado ang Marcos administration. Yan ang MBC TV Network News, ni Rovic Manuel. Mayorya ng mga Pilipino ang nananatiling suportado ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pagtugon nito sa usapin sa West Philippine Sea. Ito ang lumabas sa latest result mula sa tugon ng MASA o TNM survey ng Okta Research Group. Nakita rito na 66% ng mga respondents ang tumugon ng strongly agree or somewhat agree sa pagtugon ng gobyerno sa issue ng Pilipinas at China. 13% naman ang disagree habang 19% ang undecided. Ayon sa Okta, ang National Capital Region o NCR ang may pinakamataas na antas ng pagpabor na umabot sa 70%. Sinundan ito ng Balance Luzon na may 68% habang lampas din sa kalahati ang sumang-ayon sa Visayas na may 65% at 62% naman sa Mindanao. Samantala, mayorya naman ng mga tumutol ay naitala sa Mindanao na mayroong 19%. Isinagawa ang survey sa 1,200 adult Filipinos mula April 20 to 24, 2026 at may margin of error of 3 percentage points sa 95% confidence level. Inilabas ng Okta ang resulta bago ang paggunita sa ika-10 anibersaryo ng desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong July 12, 2016 kung saan pumabor at kinilala ang Pilipinas na may exclusive sovereign rights sa West Philippine Sea sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sa panayam naman ng DZRH kay retired General Andres Sentito, ang Presidential Assistant for Maritime Concern, sa darating na linggo ay magkakaroon ng nationwide activity para ipakita ang pagkakaisa ng bayan sa ating karapatan at pagtiyak sa kanilang patuloy na pagprotekta sa ating teritoryong nasasakupan. Simultaneous blowing of ships' horns. Ito yung mga barko natin, sabay-sabay na busina 10 times at 10 o'clock in the morning. Makikita yung solidarity natin na we are protecting our maritime rights na ibigay sa atin ng PCA ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague. Ayon pa sa Okta, layunin ng paglalabas ng ulat na malaman kung makalipas ang 10 taon, patuloy pa rin sinusuportahan ng mga Pilipino ang naging tugon ng pambansang pamahalaan kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa showbiz spotted, South Korean stars IU at Lee Jong-suk, hiwalay na. Makalipas ang ilang buwang usap-usapan, kumpirmado ng hiwalay ang South Korean singer-actress na si IU at aktor na si Lee Jong-suk. Matapos ang 4 na taong relasyon, kapwa kinumpirma ng kanilang agency ang hiwalayan ng dalawa kahapon. It is true that they have ended their relationship, ayon sa agency ni IU na Idam Entertainment at agency ni Lee Jong-suk na Ace Factory. Sinabi rin ng dalawang agency na nagpasya ang dalawa na manatiling good colleagues. Base sa reports ng local media at isang source na pamilyar sa relasyon ng dalawa, kumantong sa breakup ang busy schedule ng dalawa. Marami namang fans ang nalungkot sa hiwalayan, na itinuturing ng ilan bilang isa sa biggest breakup ng taon. Unang nagkakilala sina IU at Lee Jong-suk at naging magkaibigan noong 2012 nang maging co-host sila sa South Korean music program na Inkigayo. Kinumpirma ng dalawa ang kanilang relasyon noong huling bahagi ng 2022. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.